Bustag, magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang lahat. So sana nga ay nakapagkape na ang lahat, no, sa umagang ito. So sa umagang ito mga ka-farmers, meron lang po akong isang tanong na sasagutin. Ang tanong mga ka-farmers ay patungkol po sa gaano daw ako kadalas mag-spray ng foliar. Then tapos sabi nang nagtatanong sa ating mga ka-farmers sa comment niya, ang palagi daw pag-spray ng foliar sa naririnig niya sa ibang mga farmers ay ang bulaklak ng talong ay malalagas. So mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, parang iba-iba tayo ang ating mga experience, no, sa paghahalaman. Sa inyo iba, sa akin iba. So sa akin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ako po ang farmers na palaging nag-spray ng foliar fertilizer sa aking mga tanim, tulad ng talong, kamatis, ampalaya at iba pa. Alam niyo ba mga ka-farmers na yung nagmura ang ating talong, tatlong magkasunod na linggo hindi ako nagpapadilig ng fertilizer. Alam niyo ba kung bakit? Dahil mura ang presyo. Ang practice ko mga ka-farmers sa aking mga pananim, kaya palagi akong may harvest, no? Parang hindi hinto, tuloy-tuloy. Every week akong nagpapadilig ng fertilizer sa aking mga pananim. Tapos pag ang aking tanim ay ganito na ang edad, may mga bulaklak, may mga bungang maliliit at may mga bungang ready harvest. Tapos kung mag-harvest, spray ako ulit ng foliar. So kung 2 beses ako mag-harvest sa isang linggo, 2 beses din akong magpapa-spray ng foliar. Okay. Kung every week akong magpapadilig ng fertilizer, tuloy-tuloy ko lang mga farmers. Pero yung pagtigil natin sa pagdilig ng fertilizer may dahilan po, dahil sa sobrang mura ng presyo. So pinapatigil muna natin ang pagdilig ng fertilizer para hindi tayo malulugi sa ating mga harvest. So meron na tayong tagkunting harvest, 250 hanggang 300 kilos lang, yung tinatawag nating pang-maintenance sa ating tanim. So ka-farmer, kung ang naririnig mo sa mga ibang farmer na pagpalagi tayong mag-spray ng foliar fertilizer, para sa akin, share ko lang po sa inyo, kasi iba-iba mga ating digarte, sa akin lang parang may kulang. Kasi mga ka-farmers, imagine, kung kumain ka sa umaga, tanghali, hapon, tapos may merienda ka, kung nasanay mo yan ka-farmer sa katawan mo, hindi ka kumain sa umaga, kape lang. Pagka tanghali, hindi ka magtanghalian, merienda lang. So mararamdaman mo ang stress, di ba? So yun siguro ang dahilan. So kaya sinabi ko, kung ganyan ang inyong practice, kung nasanay ang tanim niyo ganyan, yan, pwede. Pero sa akin mga ka-farmers, hindi yan pwede, no? Every week ako, kung halimbawa ang ating tanim ay bago pa, every week tayong pa-spray po ng mga foliar fertilizer. Kasi ang foliar fertilizer, palagi ko nang sinasabi sa inyo, na siya po ang pagkain ng ating tanim na pinapadaan sa mga dahon, no? Sa mga dahon ng ating halaman. Tapos ang fertilizer, pagkain na pinapadaan sa ugat, di ba? Malinaw? Okay. So ang ginagawa ko mga ka-farmers, tapos harvest, mag-spray ako ng foliar kagaya kahapon. Okay? Nagpapa-harvest tayo. So ngayon nagpapa-spray tayo. So hindi ito natapos kahapon ng hapon, dahil may iba pa silang ini-sprayhan. So ngayon mga ka-farmers, asahan natin itong matatapos na po ito. So ito ang ating talong na tapos mag-harvest, spray uli. So ipapakita ko sa inyo mga ka-farmers, kasi sabi niya, pag palagi tayong mag-spray ng foliar, malalagas na ang bulaklak. Mga ka-farmers, may tinatawag tayong mga bulak na laki, o yung mga pollinator. So kung sa kalabasa mga ka-farmers, tanggalin yung laking bulaklak at i-ano sa iba, no? Para mag-pollinate or mabuong bunga. So ito mga ka-farmers, share ko, ipapakita ko po sa inyo. Ito mga ka-farmers, nag-cluster ang ating talong. Ito ang bunga, ito lang taan dapat tumuloy, at saka ito. So ito mga ka-farmers, kita nyo, natuloy pa din. So isang ano is 4 na, di ba? So may mga bulaklak na nalalagas, yung tinatawag natin, halimbawa ito. Pag mag-spray tayo ng foliar mga ka-farmers, kailangan patamaan natin to, ha?
yung mga ano, kasi siya ang magkuha ng mga nutrients para sa bunga, para mabuo. Kung tawagin ay maliit na bunga, para madaling mabuo bunga ang malilit na bulaklak. Tapos pinapadaan sa dahon papunta din. Kasi ang mga pagkain ng ating tanim na galing sa mga ina-spray nating foliar ay niluluto no, sa mga dahon. So ibig sabihin, dirty kitchen ang mga dahon ng ating mga tanim. Parang sabihin na natin ng ganyan ha. O parang kusina sa bahay. So alam natin mga ka-farmers, pag-usapan nating kusina sa bahay, doon lahat na pagkain natin sa ating bahay, doon natin niluluto. So ganoon din mga ka-farmers, sa dahon niluluto ang pagkain po ng mga bulaklak at parang mabuong kung tawagin ay malilit na bunga. So siya po mga ka-farmers no, ang makakatulong para ito'y madaling mabuo kung tawagin ay malilit na bunga. So iba din ang nakuha sa dahon, iba din sa bulaklak. Kaya nga pag mag-spray tayo, yung mga bulaklak natin mga ka-farmers, yung mga ganito, kailangan natin patamaan sila, no? Lalo na pag mag-spray tayo ng mga foliar. So kailangan nakaangat ang nozzle para pag ganyan, basa din. Tapos pag ganyan, pagtaas ganyan, pagbaba ganyan, ganyan lang ang pag-spray, no? So ito mga ka-farmers, kita niyo kung gaano kadaming bulaklak ang ating talong. Kita niyo kung gaano kaganda ang mga bunga. So hindi sa naman pagpamayabang mga ka-farmers, ang ating talong ngayon ay maglapit na ito mag 5 months. Napakadami pa ding mga bunga. So kita niyo mga ka-farmers to, yung mga malilit lang bungang magkasunod Ilan yan? Tatlo. Ito tatlo. Sa baba yung mga malaki na tatlo. Dini anuhin natin to. Tingnan natin to. Lapitan natin sa camera. Ikutin natin to mga puno mga ka-farmers. Kasi hindi natin to makikita kung hindi natin himayin ang dahon. So ngayon lang tayo nagpa-spray ng synthetic ha. Dahil pinapahinto natin to ilang araw na ang pag-spray. Organic lang mga ka-farmers. Yan. So kita na ninyo ang bunga. Tinatanggalan natin ang dahon. So yan ang bunga mga ka-farmers ating talong. Napakadami. Iba pa din sa mga bunga sa ilalim natin makikita. Yan. Iba pa. So napakadaming bunga mga ka-farmers ang ating talong. So normal lang mga ka-farmers no, na ang ibang bulaklak sa ating talong ay malaglag. Normal lang. Kagaya nito, ito bunga. Bunga siya ha, ito bunga. Example bunga. Bunga ito. So yun din yung mga bulaklak na natanggal. Ito bunga. Itong mga bulaklak na to matanggal. Pero yung kung tatawagin natin mag-cluster, ang isang buwig na abot ng 4-5 lang mga ka-farmers, ang tutuloy 2 o 1. So normal ang isa. Pero pag matanggal na to mga ka-farmers, yun ang sabi ko sa inyo, ay kulang din siya sa pagkain, no? Kulang siya sa nutrients, kaya nga na-stress. Okay, pag sapat, hindi na to siya malaglag, ito tutuloy ito. So pag mag-cluster ito tutuloy ito, yung 2 lang ang malaglag. So normal lang mga ka-farmers no, na malaglag. Ano tayo ng iba? Ito ito lang ang tutuloy. Ito mga ka-farmers malaglag. Ito pag halimbawa mag-cluster tutuloy. Pag hindi mag-cluster laglag. Normal lang, okay na to mga ka-farmers. Ito. Kasi pag halimbawa ang lahat ng mga bulaklak kagaya nito na nakikita natin, pag sila tutuloy mga ka-farmers, ang lumaki ito lang at saka ito. Yung 2 ay maliit na. Okay? May variety sa talong katulad ng warhawk. Lahat ng mga bulaklak mga ka-farmers tumuloy. Pag halimbawa 5 kabunga. Tapos ang malalaki 1 or 2, tapos ang iba ganito na lang kalaki, no? Kasi laki ng tulugan yan lang. Tapos na matanda na o matured. Tulad nito mga ka-farmers, ito lang ang tutuloy. Tulad nito, ito lang. Pag mga ito nag-cluster so yan tutuloy to, bunga to na to mga ka-farmers. So ito ang palatandaan na tumuloy. Parang kulay violet, no? O ano siya. Samantalang yung laki na bulaklak ganyan. So normal lang siyang malaglag. Normal lang. So huwag kang mag-alala mga ka-farmers na makakita ka ng mga ganito, no? Ito po ang mga laking bulaklak sa talong. Kung sa kalabasa ito mga ka-farmers, ang ginagawa sa magkalabasa ito katulad nito, iganyan nila mga ka-farmers no, para mag-pollinate ganyan. Pero ako mga ka-farmers, hindi din ako nagpo-pollinate. Nag-i-spray lang po tayo ng herbal, yung pollinator na produkto. So yun ang ating ginagamit mga ka-farmers para
mag-fullinate, no? Na hindi na kailangan. Kasi mahirap mga ka-farmers kung malayo ta sa mga bulubundukin, yung mga tinatawag nating mga insect na mga kaibigan nating insect, mga pollinator, mga honeybee, or yung mga tinatawag nating makikita natin sa ating taniman na mga hambubuyog, sila po ay mga pollinator, no? Kakapit sila din, lilipat din ganyan. So malaking bagay lang mga farmers, no? Malaking bagay dito, mayroon tayong nakikita hindi masyadong marami. So ang ginagawa lang natin din ay nagpapa-spray lang po tayo ng mga produkto na, ulitin ko, pollinator. So hindi na kailangan mga ka-farmers, halimbawa kung sa kalabasa hindi na kailangan magpapapao pa. Kagaya sa amin sa Mindanao, may mga kaibigan akong mga Muslim, may tanim na tag 10 hektarya, 15 hectares na kalabasa. Nako, tapos kung 10 lang kayong maintenance, yun ang ginagawa ko ninyo isang araw, hindi nyo maikot mga ka-farmers. So yun ang ating talong, maganda na ang bunga kasi maganda na naman ang presyo. So isang beses pa lang natin ito napadiligan uli, kahapon pa lang. Dahil pagkatapos sa tubig, fertilizer, ay pinapadiligan natin ng tubig, kaya basa ang puno, basa kasi pinapadiligan natin kahapon. Okay, mamayang hapon didiligan na naman po natin to mga ka-farmers. Siguro yun lang siguro maibahagi ko. Sana po sa nagtatanong, ka-farmers, kanya-kanyang dikante tayo. So share ko lang po sa inyo yung isang illustration na inano ko. Kung 3 beses ka kumain sa isang araw, tapos gawin mo lang isang beses, parang stress ka or nagugutom. So apektado ka mga ka-farmers, no? So yun lang sa akin mga ka-farmers. Kung pwede naman mong gayahin, pwede namang hindi, wala namang mawawala sa atin. Sana po yung video na ito mapanood mo, na kung ano ang practice mo sa tanim mo mula bata hanggang sa ganitong edad, ipagpatuloy mo lang. Yung bata pa ating ang tanim, bago pa, every week lang tayo nagpapa-spray ng foliar, sinabay sa fungicide, sinabay sa insecticide, no? Depende. Then ang marami natin din mga ka-farmers na ginagamit yung mga organic tulad ng Parker at saka Denso. Tapos ang mga synthetic na insecticide o synthetic na mga fungicide, ginagamit lang po natin to kung kinakailangan. So kita niyo ang ganda ng bunga, kasunod, magkatabi lang. Kita yung mga bunga. So ganyan mga ka-farmers, kagandang tingnan ang ating talong. So daming bunga, nakakatuwa, nakakatanggal pa ng stress, nakakatanggal pa ng pagod. Okay, sana nga mga ka-farmers, mga ka-viewers, o sa ating nagtatanong ay naliliwanagan po kayo. Basta yon lang ang ma-share ko sa inyo. Normal lang na malagas, no? Ang bulaklak na ito lang ang tutuloy. Tulad nito mga ka-farmers, wala na ang kanyang bulaklak din katulad nito, normal lang mga ka-farmers. Pag meron kang halimbawa nakita ng talong, ito siya nag-cluster, tumuloy din, di ba? Then sa baba may malaking isa, tumuloy din, dalawa sila dito, tumuloy isa, ito isa lang. So ito normal lang malagas to yung dalawang bulaklak, kasi karamihan kung sa leeks to 4, no? Tapos 2 ang tumuloy. Merong 4, isa lang ang tumuloy. Yun ang pinaka-normal na mapalaki ng maayos ang kanyang bunga. Kahit may kakulangan pa man sa fertilizer na pagkain na pinapadaan sa ugat, dahil tuloy-tuloy ang pag-spray mo ng mapalaki pa rin niya. Hindi naman masyadong malaking na basta mapalaki pa rin niya. Ito, kita niyo. Ito ang mga malilit na bunga. Ito nag-cluster, so 2. Yung isa nalaglag, bago pa lang nalaglag, so galing din galing siya dyan, tapos nalaglag. Normal lang to mga ka-farmers, kasi iyon po ang tinatawag nating laking bulaklak sa talong. Okay, ito ang bayi, ito 2, ito so yan lang. So wag kayong mabahala na ang ibang bulaklak sa iyong talong ay malalagas. Normal lang po, normal lang. Okay, so bago tayo magtapos sa ating kwentuhan patungkol po sa gaano ba ako kadalas mag-spray ng foliar, tapos kung
palagi daw mag-spray. Sabi ng ating kaibigang nagtatanong ay malalagas daw ang mga bulaklak. So kayo mga ka-farmers, anong masabi nyo dyan? Sa akin parang hindi, kasi kumain ako sa umaga, bago ako mag-almusal nagkape, kumain, may merienda pa, nagtanghalian, merienda na naman, naghapunan, di ba? So yun mga ka-farmers, kayo na ang umusga. Kung ang taong palaging kumain ng mga pagkaing masustansya, kasi ang usapan natin ay foliar, healthy siya, malayo sa sakit, no? May resistensya laban sa pabago-bagong ng panahon. So ganyan din ang ating tanim. Ang ating tanim nangailangan sa 16 na balance sustansya, parang tao, kasi ang tao nangailangan din sa 16 na balance na nutrients. Ganoon din ang tanim. Okay. So yun lang po mga ka-farmers. So bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, maraming salamat po, lalo na sa nagtatanong. So yung tanong mga ka-farmers, yun po ang makakatulong sa atin para sa dagdag na karunungan, lalo na sa hindi pa nakakaalam. Sabi niya, baguhan lang po ako sir, sana mabigyan mo ng kasagutan ang aking mga tanong. Yan, may nakita tayong friend, sila po ang nagpo-pollinate mga ka-farmers, yung bubuyog. So sana po ay nakakatulong po to sa inyo mga ka-farmers. Bye bye na po, God bless, at mabuhay po tayong lahat. Happy watching.